Okay, so for this example, ang gagawin natin is gagamit tayo ng for loop para maka-receive ng user input. So first, ang kailangan natin gawin is we will use yung tinatawag natin na constant. So, yan. So, ibig sabihin magiging constant, no? Yung consistent yung magiging value natin sa isang variable. So, since number yung pag-uusapan natin dito, gagamit ako ng data type na int, short for integer. Pag sinabi nating integer, ibig sabihin lang nun ay whole number. So after ng data type, we will declare yung ating variable. So ang variable natin dito ay max. Then sasabihin natin na si max ay 5 yung kanyang value. So every time na tinatawag mo si max, ibig sabihin yan meron siyang 5 value or 5 space, ganun. Next is meron tayong in person. So, syempre, gagamit tayo ng mga persons dito sa example. So, since si person, gagawin natin siyang array. So, hanggang ilang person yung kaya nating i-receive. So, kapag kinuha natin si Max dito and pinis nyo siya dito, ibig sabihin yan, yung person na i-receive natin, ang max niya ay hanggang 5. So, since si 5 ay value siya ng max, so ito yung max natin ngayon. So, meron tayong person 1, 2, 3, 4, 5. Ganun siya. Next is we do have yung for loop. So, yung for loop natin, ito yung nag iterate or ito yung nag increment. No? So, from person 1, then person 2, and then person 3, and then person 4, and then person 5. So, yun yung pinakatrabaho ng for loop natin. Now, ang for loop, meron siyang variable. So, para makapag-create ka ng variable dyan, kailangan mo ng data type. Then, pag dineclare natin na I, ibig sabihin yan, ang for loop natin, ang variable niya ay I. And then, kapag nag-equal ka into 0, so ibig sabihin, ang value ng I ngayon natin ay 0 siya. Then, sasabihin natin I is less than, ili-less than natin siya kung ilang person yung kaya nating kunin. In this case, yung max natin. Then semicolon, then I plus plus. So yung I plus plus will be yung incrementation. So ibig sabihin, from person 1, okay, so person 2, person 3, person 4, person 5. So ganun yung magiging trabaho ng increment natin. So mag-add siya ng 1 sa existing value natin. Now, magsi-see out ka dito, sasabihin mo person, then tatawagin mo si I. Okay, so si I, ang value niya ay 0. So ang gagawin natin, sasabihin natin dito, 1 for skinny, 2 for chubby. Yan. So after that ay mag-semicolon tayo sa last part na yon. So kung iraran natin siya, okay, so mapapansin nyo, person 0 siya nag-start, then 1 for skinny, 2 for chubby. So person 1 naman siya. Okay, so from 0 to 1. Okay, so 1 plus ka na ngayon, 2, then 3, and then 4, and then 5. Okay, so since ayaw natin mag-start sa 0, ang gagawin natin, magpa-plus 1 tayo dito. And mapapansin nyo, instead of 0 yung start natin ngayon, mag-start na siya sa person 1. Okay, so para maayos natin yan, ang gagawin natin ay sa baba, gagawin natin magsi-cin tayo. So sa cin, tatawagin natin si person. Then since si person guys ay naka-array siya, no? So ilalagay din natin siya. Pero hindi si max yung gagamitin natin. Since nasa loob ka ng for loop at ang variable ng for loop mo ay si I, so siya yung ilalagay natin dito. Then semicolon. So kapag rinan natin siya ngayon, mapapansin nyo, it will change everything. So sasabihin niya muna, person 1, no? 1 for skinny and 2 for chubby. So kung gusto natin, lalagay natin enter person number 1 siya ngayon.
Okay, so enter person 1, 1 for skinny, 2 for chubby. So pag naglagay ka ng 1, enter ulit tayo ng person 2, then person 3, then 4, then 5. Then mag end na yung program natin. Bakit? Kasi ang max natin ay 5 at ang person natin na ite-take is hanggang 5 lang naman siya. So mapapansin nyo kapag inalis ko ulit ito, mag start ngayon yung person natin into 0. Yan. Enter person 0, bakit? Ang value kasi ng I natin is 0 siya. So pwede kang mag plus 1 dito or pwede mo siyang i-direct dito na agad. So nasa sa inyo kung paano yung magiging technique nyo. So enter person 1, 2, 3, 4, yan. So 1, 2, 3, 4. So mapapansin nyo nag-iiba yung counting niya. So ang ginagawa natin para makuha ulit natin yung 5, isi-set ko na lang siya into 0, then ipa-plus 1 ko na lang siya dito. Okay, so person 1, 2, 3, 4, and 5. So yan yung example natin para sa user input natin na for loop.